Oh. So ayun ngayon mga bossing, yun na ngayon ang ano natin, yun na ang problema natin. Kaya kailangan aabangan natin yan with lahat ng ito, yung mga krimen na nakikita ninyo, yung mga nakikita ninyo ng mga kung ano-anong ginagawa nila ngayon, yung mga awayan ng mga senador. Ano yan? Kaya si Ping Lacson hindi humihinto ng pagbanat para laging may mapag-uusapan. Kaya hindi sila humihinto ng pagbanat kay Alan Peter Cayetano para hindi sila huminto. Kapag ka masyado kang na-focus kasi doon, makakalimutan mo flood control at saka yung 2027 budget. Pustahan tayo kung naging pinaka-anomalyang budget ang 2024 at 2025. Yung 2027 budget, maniwala kayo, putang ina niyan, ubos yan. Ubos yan. Walang programa. Tandaan ninyo pagka-election. Pagka-election, walang projects. Bawal ang mga pagbibigay ng pera sa mga proyekto, bawal. Kasi parang lumalabas parang binibili mo na yung boto ng mga tao. So bawal na bawal yan. Lagi niyo tatandaan yan so yung 2027, lagay niyo sa isip ninyo, ano na yan, budget yan para sa 2028 talaga. Yung nanakawin nila diyan, ubos. Ubos yung 2027 para sa mga pansarili nilang kapakanan. Congressman, yung mga senador na yan, putyang ina na nakawin nila yan. Pati yung Malacanang lalo na yung Malacanang. Kailangan niya nang nakawin yung 2027 na yan. Hindi niya pwedeng nakawin yung 2028 kasi kalahati nun sa susunod na administrasyon na Kailangan niyang ubusin lahat ng kapangyarihan niya sa pagnanakaw. Lahat ng talino ni Bongbong sa pagnanakaw. At saka ni Romualdez, kailangan na nila to. Kasi nga, 2028, tatakas ng Pilipinas yung mga yan. Kailangan, siguro 10 eroplanong pera ang dala-dala nila para makapagtago sila sa batas o para hindi sila mahahabol ng susunod na administrasyon. Di ba? So yun mga bossing Yun yun. Magsisimula tayo ng video. Eto, reactionan natin etong video nitong ulol na ito. Mamaya na kaya yan. Hindi, sige, mabilisan lang. Natin tong video nitong ogag na ito. Tanginan yan. Si Kokey na napakayabang, napakagaling sa presscon, pero hindi kayang tumayo sa podium, hindi kayang tumayo sa Senado, sa impeachment court para patunayan na meron talagang pagkakasala si Inday. Ang galing sa presscon. Si Inday, ganito, si Inday, ganyan. Ang galing sa mga interview. Pero, bobo naman. Bakit? Kasi kung talagang magaling siya, at talagang sigurado siya na si Inday Sara ay mako-convict niya, siya mismo dapat ang nagpipresenta ng ebidensya. Siya mismo. Inasa niya dun kay Ligutan. Inasa kay Ligutan, kay Kapunan, at kung sino-sino pang mga abogado, inasa nila doon. Hindi, yung mga abogado na yun, normal naman na mga abogado yun, hindi naman sila yung mahilig mag-akusa sa social media. Itong mga gago na to ngayon, meron siyang mga sasabihin dito na conflicting sa kanyang unang mga pahayag na. Sige, sabi kasi, sayang aksayado lang sa oras yung impeachment. Ako naniniwala talaga ako, aksayado sa oras. Bakit? Una, hindi mai-impeach si Inday Sara. Hindi nila kayang maabot yung 16 votes na threshold. Hindi nila kaya. Hindi nila kaya. At habang bumababa yon, mga bossing, yung votes to acquit, bumababa din. So kung mabilis ma-achieve yung votes to convict, mas mabilis na ma-achieve yung votes to acquit. Tandaan niyo yan. So malabo yun. They cannot and will not ever convict Inday Sara. Unang-una sa lahat, senador ako. Masyado akong sikat. Boboto ko sa impeachment ni Inday. Di nasira yung chances ko sa Visayas at Mindanao. Duterte, Visayas at Mindanao yan. Hindi mo kayang manalo bilang isang senador ng Luzon lang ang hawak mo. Kahit gaano karami ang boto ng Luzon, hindi yan mas dadami sa boto ng Visayas at Mindanao. At kapag inimpeach mo ang isang presidente o presidentiable na very popular hindi lang dito sa Luzon, kundi pati sa Visayas at Mindanao, dahil si Pangulong Duterte, taga Cebu, Danao. Tapos sabi niya, waray din siya. Si Inday Sara, taga Mindanao. At syempre, yung mga kamag-anak nila, nagkalat yan sa buong Visayas at Mindanao. And sikat na sikat talaga sila sa Visayas and Mindanao. Hindi naman siguro kayang magsalita ng Bisaya
ng katulad ng pagsasalita ng Bisaya ni Inday Sara etong mga tatakbong presidente sa mga susunod na eleksyon. So, kanila ang Visayas at Mindanao. Luzon, at least mga 40% ng Luzon, kanila din yan. O so ngayon, ganun karami yung magagalit sa'yo. Paano ka mananalo bilang isang senador? So, papatayin ko ba yung aking chances na manatili sa kapangyarihan for the next 6 years? So wala talaga. Even the majority, not all of them will vote for Inday Sara's impeachment. So this is a waste of time, this is a waste of money, and this is a smokescreen para pagtakpan yung impeachment, yung flood control scandal, at saka yung 2027 budget. Oh, yun. Pakinggan natin sasabihin ng OGAG na ito. Yung totoo na sayang yung pera or sana ginugol sa iba. At more Kasi ang sinasabi ng tao, sayang yung pera, dapat i-google na lang sa iba, ibigay na lang sa mga mahihirap. Kasi nga nung kinumpute, for 92 days, aabot ng 2 bilyon eh. Ang laki nung 2 bilyon, mga bossing. Ilang classroom na yun. Ganun sila eh, di ba? Oh, yung Dolomite, ilang classroom na yan. Oh, yung binayad sa ganito, ilang na yan, ilang libro na yan. Ganun sila eh, di ba? O, so ngayon, binabalik sa kanila yon yung taste of their own medicine. Kasi ganun ang argumento nila eh. So, yung impeachment, masyadong mahal yan. Yung impeachment, ganito yan. Yung impeachment, ganyan yan. O, sayang, gamitin na lang natin sana sa iba. O, anong sabi niya? importantly, hindi rin naman pwedeng ibigay sa DSWD yung pong naitakda na pondo para sa Kongreso at Senado. Oh, putang ina. Oh, ang sabi niya, hindi daw pwedeng itakda o ilagay sa iba yung budget ng Congress at ng Senate. Anong mangyayari Radon kapag ka inilipat? Anong mangyayari? Hindi ba kasi ang sinasabi na sana binigay nyo lang sa mga mahihirap yung pong pondo na yon. Kasi pag ginawa ho yun, kaso yun. Gusto ko rin. Oh, kaso yun. Tarantado ka talaga. Oh, sa kanya mismo nagsalita, sa kanyang salita mismo. Sa bibig niya mismo nahuli na yung pera na nakabudget dito, para yun dito. Yung budget ng Senado at ng Congress, para yun sa Senado at Congress. Hindi yun pwedeng gamitin sa iba kasi kaso yan. O bakit yung Dolomite iniimbestigahan mo? Bakit yung Dolomite Beach sinasabi ninyo na sana binigay na lang sa mahihirap, sana binili na lang ng ganito? Anong pakinabang natin dyan sa dagat na yan? Ay bay, gago ka pala eh. Ikaw, alam mo naman pala eh, na kapag budget para sa isang bagay, dapat ginagamit dun sa bagay na yun eh. Kasi pag hindi mo ginamit para doon, malversation yun eh. Malversation yun, o, diba? Di ikaw mismo ang nagsasabi na yung budget para dun sa Dolomite Beach na inaprubahan ng Supreme Court, inaprubahan din ng mga kongreso, binadgetan mismo ng gobyerno para sa Dolomite Beach, hindi mo pwedeng ilipat sa kung ano-ano. Kasi kaso yun. O, diba? Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Tang-ina, bobo ka eh. Nahuhuli ka eh. O, so ibig sabihin, yung budget ni Inday Sara para dito, para yun dito. Hindi pwedeng dalin yun sa kung saan-saan. Yung confidential funds ni Inday, dapat binigay na lang dito. Hindi pwede yun. Because kapag ka nagpa-approve ka ng budget para dito sa baso na ito, kailangan mapunta yan sa baso na ito. Kasi pag napunta yan dun sa ibang baso, putang ina, ibig sabihin kaso yan. Galing mismo sa bibig mo, Ridon. Oh, so ngayon, sinungaling ka talaga. Tama? Tama ba ako? Tama ba ako? Oh. Decisively sagutin yung binabanggit kanina na sana binigay na lang sa iba yung pondo na ginagamit to sa impeachment. Para may sinasabi doon na hinahanap nyo 125 million tapos ganito yung ginagastos ninyo. O, diba? Kasi nga, masasapol sila. Lourdes Villaviray, salamat sa'yo, ha? Namiss ko si Lourdes Villaviray, masipag to, eh. Magpakulay, galing Saudi Arabia to, eh. O, so, diba kasi sinusukol na sila, eh. 125 million yung hinahabol nyo, tas gagastos kayo ng 2 billion. Hindi ba kayo tanga nun? Di ba kayo lugi nun? Di ba medyo lugi kayo nun?
O ngayon, kailangan niyang i-defend yun. Ito ang problema sa mga bobong mga congressman. Na, putsang ina, pabago-bago sila, hindi talaga sila consistent. At saka para lang talagang mapagtanggol nila yung kanilang ginagawa kahit kabobohan na pinagsasasabi nila. Para sa impeachment proceedings, no? Una sa lahat, again, constitutional pong proseso ito. Kumbaga, in the same manner na pinapondohan ho natin yung pagkakaroon ng mga committee meetings, plenary sessions ng Kongreso at Senado. O yan pondo. Ganon din po yun. Yung pong dahilan bakit ho pinopondohan po ng bayan yung ganito pong mga gawain at gampanin. Yun yung unang punto. Pangalawa, wala naman ho nga dagdag na pondo na ginagamit dito po sa paggugol ho na Ayun na nga, walang dagdag na pondo. Anong ibig sabihin nun? So yung pondo na dapat na napupunta sa ibang programa, serbisyo, sinusunog dito. Saan ginagastos 'yon? Kuryente, tubig, pagkain yung mga putang ina nyo, security nyo, lahat siya internet, kumbaga lahat ng sinisinghot dyan sa loob ng gusali na yan, bayad ng taong bayan. At the expense of looking for accountability ng 125 million na even COA is claiming walang problema sa pagliliquidate ng Office of the Vice President. Wala. COA nang nagsabi niyan. At the expense of that, gagastos tayo ng sobrang laki. Parang bumili ka ng kotse. Bumili ka ng kotse, nakamura ka. Magkano yung kotse? 20 mil. Wow! Oo, tapos yung 20 mil na yan, putsang ina, sira yung makina. Yung makina na yan ngayon, ay papaayos mo, gagastos ka ng 300,000. O di sana bumili ka na lang ng 300,000 na sasakyan na ayos, nagagamit mo na, kaysa bumili ka ng sirang 20 mil, pero gumastos ka ng 300,000. Unmodified opinion ang tawag doon. Yung kay Inday Sara. Oh, so ganun lang din yun. So yun yung logic ng tao, simple logic. Pero sa kanya, may budget na kasi to, may budget. Wala naman dagdag na budget para dito. Alam namin. Kaya lang, hindi naman pwede na kung walang impeachment, ibig sabihin yung pera na yan mapupunta sa iba. Paano kung bumagyo bukas? Bumaha bukas? Oh. Saan kayo kukuha ng pera? Sa mga sa emergency funds. O yung mga emergency funds na yon, dapat kasi kung wala sanang impeachment, di ibig sabihin meron tayong 2.2 billion na magagamit sa ibang serbisyo kasi hindi nga yan dagdag na budget eh. O doon sa 7 trillion na budget last year, yung 2 billion dito mapupunta sa impeachment ni BP Sara. Na dapat mapunta sa ganito. O, hindi ba? Yun lang naman yung simple nun eh. mga trabaho para sa impeachment proceedings, whether ng Kongreso at Senado. Yung pa rin naman ho yun. Kumbaga, hindi ho humihingi ng dagdag na pondo mula sa... Yes. O, naniniwala ako dyan. O, wait lang. Ayan. Naniniwala tayo, mga bossing, na hindi naman talaga wala naman talagang dagdag na pondo. Pero kung wala sanang impeachment, yung pera na yan nagamit natin sa mas kapaki-pakinabang, di ba? Bang bayan para ho magkaroon ng impeachment proceedings, no? Ang totoo, misleading nga ho yung binabanggit na milyon-milyon per day na ginagastos para sa impeachment. Sa laki ng bunganga mo, sa dami ng kinakain mo. So fake news yung milyon-milyon per day ang ginagastos? O ano yung sinasabi ni Lacson noon? Na gumastos daw ng 25 million per day. Ang Senado sa yung kay Cayetano, nasayang daw yung ganito kalaking pera. Dahil di naman daw nagtrabaho yung Senado ni Peter Cayetano. Kasi kayo mismo nagkakaroon ng conflict sa mga statement nyo eh. Kasi ang totoo naman ho, halimbawa, kung may nadadagdag lang ho nga gastos dun, yung ilaw ho ng plenary session, pagka ho merong impeachment trial na nagaganap. Kasi ang totoo naman, kung aircon lang ho yung pinag-usapan natin doon, kahit naman meron pong... gago, di ba? Ganyan kagago si Ridon. Wala naman tayong ginagastos doon, mga bossing.
Kasi budget na talaga yan ng Senado. Tapos, aircon lang, kuryente lang. Yun lang yung dagdag. Pero ang hindi sinasabi sa inyo nitong putang inang tanga na ito, na yung mga senador, nakatali sila doon sa impeachment proceeding ng ganung kahaba. Ibig sabihin, unproductive sila pagdating sa legislation. Wala silang mga legislations na nagagawa. May problema ang Pilipinas sa pagtaas ng presyo ng bilihin, nasa impeachment sila. Magtatag-ulan na, may problema ang agrikultura, nasa impeachment sila. Magkakaroon daw ng Super El Nino, nasa impeachment sila. Ano na, party-partihan na ng budget para sa 2027, nasa impeachment sila. Kailangan hanapin kung sino ang magnanakaw sa flood control, nasa impeachment sila. Yun yung hindi niya sinasabi, na nagiging unproductive yung Senate na tinanggalan mo yung Senate dun ng regular functions nila because of this stupid impeachment. Hindi tayo against sa impeachment. Alam ng taong bayan, pinakamataas ang rating ni Inday Sara na pinagkakatiwalaan. The reason why they are trying to pull Inday Sara down because nandoon siya sa taas. Naniniwala ang majority ng mga Pilipino na maayos si Inday Sara. Tapos, nandito tayo, ang ini-impeach natin, ang kinakasuhan natin ng betrayal of public trust. Yung pinakamataas yung trust rating. Si Bongbong Marcos na negative ang trust rating, ibig sabihin hindi na pinagkakatiwalaan ng tao. Kapag nangako ka ng mga bagay sa mga Pilipino, tapos yung trust rating mo mababa pa sa patay. Ha? Anong ibig sabihin nun? Ikaw ang nag-betray ng trust ng mga tao. That is why you are at negative 27. So if there is someone who betrayed public trust, si Bongbong yun. Tama, mali. Negative 27 eh. Therefore, binitray niya yung tao because that people does not nagtatrust sa kanya. Wala nang tiwala tao sa kanya. Inday Sara, 50 plus eh. Tumaas pa nga eh, from 30 plus to 50 plus eh. So, ibig sabihin, siya, yung pinakamataas ang tiwala, tapos betrayal of public trust, impeachment. Gago ba kayo? O so, ang dami nating dapat na asikasuhin, pero nakafocus tayo dito. Alam naman natin na pinupolitika lang. Buti sana, kung may kakampi si Inday Sara sa mga putang ina niyan. Halimbawa, nakita mo si Bongo. O, alam ni Bongo na nagnakaw talaga si Inday, so kumakampi siya ngayon dito. Eh, hindi eh. Lahat ng mga yan, mga komunista ang utak niyan. Mga makakaliwa yan, kaaway yan ni Inday Sara dahil inubos ni Inday Sara, ni Pangulong Duterte at ni Pastor Apollo Kibuloy. Lahat ng mga makakaliwat komunista sa Pilipinas, pinasuko nila. At yung pera na yun, ginamit para sa intel na mga hayop na mga makakaliwa na yan. Yun po yan. Pinagsasasabi nitong ulol na ito. Sinasabi niya na wala masyadong gastos, pero hindi nakapag-function ang Senate sa kanilang dapat na function. Tanga. Kahit wala pong impeachment trial, gumugugol pa rin ho, nakabukas pa rin yung aircon eh. Doon ho sa Senado kasi centralized ho yung aircon doon. Hindi ba? So, kumbaga, hindi ho totoo. Butragis, maraming salamat sa'yo, nabuhay ka. Ha? O so, hindi daw totoo. Kasi daw, kahit daw walang tao doon, bukas yung aircon. Gago. Paano mo sinabi na kahit walang tao doon, bukas yung aircon? Hindi ba sabi nga ni Rapi Tulfo, pinatayan sila ng aircon noong nakaraan? Di ba dyan din sa Congress, ganyan din kayo sa Congress, di ba? Pinatayan nyo ng aircon si Pulong sa opisina niya na nandun si Inday Sara. Kasi, nagtitipid kayo. So, sinasabi, tingnan mo kung gaano complicated yung sinasabi niya. Ano daw yun? Kung aircon lang, centralized yan, lagi naman nakabukas eh. Oy, Don Crisanto, salamat sa'yo ha.
Di ba? Gago eh. O, ganyan katarantado yan. Para lang para lang makontra niya yung sinasabi ng majority ng mga Pilipino. Tangina kuno kung ano-anong kasinungalingan ang ginagawa niya. Sabi nyo, si Inday Sara hindi nagtatrabaho. Lustay lang ng lustay, pasyal ng pasyal. Anong ginagawa nyo ngayon? Ikaw, Ridon. 2 linggo ka nang hindi nagtatrabaho dahil bumubutas ka ng bangko dyan. Hindi naman pala ikaw magpipresenta. Nang dyan ka pa, di sana umuwi ka dun sa Congress as gumawa kayo ng mga batas. Si Delima, si Jokno, si Beatrix, total naman, inasa nyo naman na yung impeachment doon sa mga private prosecutor. Ba't hindi nyo nalang pabayaan yung mga private prosecutor ang magano dyan? Ang mamahala dyan. Sila na lang. Wala naman kayong silbi dyan eh. Gawin nyo na sana yung mga trabaho ninyo. Nagkukot-kot na sana kayo doon ng mga batas. Oh, tanginan nyo. Wala kayong nagagawa. Galit kayo kay Inday na sinasabi nyo walang trabaho, pero kayo ngayon, wala kayong mga trabahong nagagawa. Kalahating taon na lang. Matatapos na to. Anong nagawa nyo para sa 2027? Wala. Na sayang yung pera or sana ginugol sa iba. At more importantly, hindi rin naman pwedeng ibigay sa DSWD. Yung pong naitakda na hong pondo para sa Kongreso at Senado. Hindi ba kasi ang sinasabi na sana binigay nyo lang sa mga mahihirap yung pong pondo na yon. Kasi pag ginawa ho yun... O, yan ang problema. O, nabisto ka na. O, sinungaling ka pala talaga. Na walang problema pala sa paggastos ng budget sa Dolomite Beach kasi nakalaan dun yung budget na yon. Kaya may pandemic, kaya may ganito, kaya may ganyan, hindi pwede na yung pera sa Dolomite gastusin sa iba. Kasi kaso yan. Kaso yun. Hindi ba? Kaso ho ng Senado at kaso ho sa Kongreso yun pag ginawa po yun. O, di ba? Ina ka, sinungaling ka, huli ka ngayon. Di ka ubra kay Boss Dada. Hindi kayo ubra sa amin, hindi makakalusot sa amin yung mga ano nyo. Hindi makakalusot sa amin yung mga ganyang mga kaek-ekan nyo, ha? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming
sa